po tayo na umakamit sa Panginoon. Salamat sa Panginoon at ginising niya yung bawat isa sa atin, hindi po ba? Akala natin simpleng blessing, pero napakabuti ng Panginoon na lahat tayo talagang kinigising ng Panginoon araw-araw. Pwede mo man tumayo ang lahat? Let's pray po muna. Pagmang maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Lord. Winawelcome namin ang Holy Spirit at ang iyong Holy Presence, Lord God. Fill us with your presence, Panginoon. Naradala namin, Panginoon, na biniyakap, Lord God. Salamat, Lord, sa iyong banal na presensya, Lord, na pumapaloob sa banal na lugar na ito, Panginoon. Holy Spirit, we welcome you in this place, in Jesus' name. Siboy, palpak mga dyan, mga kamay.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you.
Pwede bang kalabitin mo yung katabi mo? Yan. Sabihin mo. Mag-speak ka ng blessing. Sabihin mo. Pinagpanaman ni God. Yun naman isa. Yun naman katabi mo sa kabila. Yan. Amen. God is good. All the time. Amen. Amen. Diyos ay mabuti. Amen. Ganda ng ating inaawit. Ano yung sabi ng Romans chapter 10 verse 9? If you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and you believe that He is risen from the dead in the third day, you will be saved. Yung ating inaawit kanina is the declaration of creed. Pag sinabing creed, ito ay isang pananampalataya na sinasabi mo, I believe in you, Lord. I believe. Pag sinabi mo, I believe, sabi ng Romans chapter 10, if you believe, you will be saved. If you declare with your mouth, yung sinasabi, Lord, I believe na kayo ang Diyos. Binasa kanina ng ating si Princess, yung ating Bible reader. Ang galing na, babasahin yun. Awit 1:15, 1-10. Sinabi ng Panginoon doon na our God is in heaven. He does not whatever please Him. Sabi doon. Ang sinabi doon sa kanyang binasa ay meron daw mga Diyosan. Kasi sinasabi na meron silang mga mata pero hindi nakakakita. Merong tainga ngunit hindi nakakarinig. May kamay pero hindi nakakadama. Sinasabi roon na ito yung mga hindi tunay na Diyos. Amen. Bakit ko sinabi? Dahil ang ating tema po ay sa second week na po na ito, ang ating tema is patungkol sa God, sa ating Diyos. Last Sunday, tinalakay natin ang Diyos ay sa Hebrew is Elohim o Yahweh. At tinalakay natin last Sunday yung Father, Son, and Holy Spirit. Yan, yung ating tinalakay. Pag sinabing God, ay patungkol ito sa God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yan po. Sabihin natin, the Triune God. Sabi po diyan, the essential of the evangelical belief. Ito yung major doctrine ng ating pananampalataya. Kung tayo ay Kristiyano, ay nananampalataya tayo na ang Diyos ay ang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu. Kaya sabi niya, the essential, pag sinabing essential, necessary or necessity o pinaka-major. Yan, para alam po natin. Yung major belief natin ay kay God. Sige po, next slide po. Yan. Sabihin natin creation. Sinabi natin last Sunday creation. May nag-create. Sino yung creator? Si God. At yung create ay tayo. Yan. Parang bilang po yan. Ang sabi rito, creation, the creation of the whole universe is the attribute to. Pag sinabing attribute, characteristic. Ang creation ay ginawa yung buong sanlibutan. Ang universe ay is attribute to. Una-una sa Father. Sabi the Father. In Psalm 125, ang sabi po, in the beginning, you laid the foundation of the earth and the heaven are the work of your hands. Sino po ang gumawa? Ang ating Diyos. Una ay ang ating Father. Last Sunday, sinabi natin, sabi ko doon sa Genesis chapter 1:26, sabi ng Genesis 1:26, sabi ay, let us make man in our own image. Sabi doon, let us. Pag sinabing us, plural form, may kasama siya. Sino yun? Ang kasama niya ay ang Father, ang Son, and Holy Spirit. Kasi hindi naman niya sinabi, I will make, o singular. Ang sabi niya, let us make. Kaya, ang kasama sa paglikha ay ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Una po, pag-creation, ang gumawa ay ang Ama. Sunod po, next slide po. Sabi natin, Christ, o our Lord Jesus Christ. Kasama rin ang ating Panginoong Jesus. Basahin mo natin. For
all things was created. For Him, all things were created. Things in heaven and on earth, kasama rin siya. Ang ating Panginoong Jesus ay kasama sa paglikha. Ay sasabihin ng mga ito, si Lord ay pinanganak eh. Jesus Christ is the Alpha and Omega, the first and last. Wala pa yung heaven and earth, ano na siya. Kaya nga sabi, kasama siya, sabi niya, for Him all things were created in heaven and earth, visible. Yung visible, hindi nakikita. Visible, nakikita. Invisible, hindi nakikita at nakikita, siya po ang gumawa. At sabi, whether thrones or powers or ruler or authorities, all things have been created through Him and for Him. Palakpakan natin si God. Kaya pag sabi, sino ang lumikha ng lahat ng bagay? Ang Panginoong Diyos Ama at ang Panginoong Jesucristo. Sige po, next slide po. Next slide. Sabi natin, Holy Spirit. Ang sabi po, now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the water. Pag binasa natin yung book of Genesis, in creation, sabi diyan, ay nagkaroon bago nilikha ay now the earth was formless. Wala pang hugis. Wala pa. At ang ginawa ng Holy Spirit, sabi niya, hovering over the water. May participation ang Holy Spirit. May participation. Ngayon, pinakikita in creation, magkakasama sila. Ang Father, ang Son, ang Holy Spirit. Walang iba na create, kundi sila. Si God. Sila po. At huwag kayo maniniwala doon sa mga tsuri-tsuri, na mga Big Bang tsuri, yung mga ang mundo raw ay nagsimula sa isang pagsabog, hindi po totoo. Ang mundo po ay nilikha ng makapangyarihan Diyos. At ang lumikha sa tao ay ang Diyos. Walang iba. Kaya pag sinabi, sino lumikha sa iyo? Sino? At tinalakay natin na lahat ay nilikha. Ang Diyos ang lumikha. Kaya lahat ng attribute ay nasa Diyos. Walang ibang dapat tumanggap ng parangal o mag-angkin na kung sino yung gumawa. Pinakikita nito ay sino ba si God na ating pinaglilingkuran. Importante na malaman natin na mayroong Diyos na lumikha. Amen. Okay po. Next slide po. Sabihin po natin attribute of God. Pag sinabi pong attribute, karakteristik ng Diyos. Dapat kilala natin ang karakteristik ng Diyos. Sige po. Ano kaya yung attributes na yan? Okay. Ang sabi po dito, the best way to know and describe certain characteristic of God is to study His attribute. To study, sabi po, to study. Pag sinabi mong attribute, dalawa po yan. Isang communicable attribute and non-communicable attribute. Ang sabi po niyan, omniscient. Sabi natin omniscient. Pag sinabi mo omniscient, ay yung knowledge, siya yung pinagmumulat. At siya yung knowledge na yun. Ano daw sumunod? Omnipotent. Omnipotente. Latin word po ito eh. Omnipotente means unlimited power. Yan, unlimited power. At yung isa ay omnipresent. Ang Diyos ay nasa lahat. Sabi, God is present everywhere. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Walang ibang katangian kundi ang Diyos lang ang mayroong karakteristik na ito. Kaya kahit sa ng dako ng Diyos, pwede mo kausapin siya. At lahat ng ginagawa mo, alam niya. Wala kang matatago. Siguro, tingnan natin yung verse. Next slide po. Omniscience. Jeremiah 17:10. Basahin natin. I, the Lord, search the heart. 1, 2, 3. I, the Lord, search the heart and examine the mind. To reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Sabi siya ang Diyos na alam yung laman ng puso mo.
Kung meron kang magandang plano, alam niya yan. At kung meron kang hindi magandang plano, alam niya yan. Wala kang matatago kay God. Sapagkat siya yung omniscient God. Pag nalaman mo yung karakteristik ng matatakot ka, magkakaroon ka ng holy fear. Bakit? Alam ni Lord, sabi, the Lord searches the heart and examines the mind. He to reward each person according to their conduct. According to their conduct. Pag nakita ni Lord yung isip mo, ang nilalaman ng puso mo, palpak. Alam niya yun. At kung maganda rin yung nilalaman ng puso mo, sabi, to reward each person according to their conduct. Kasi alam niya, yung laman ng isip mo, alam niya yung laman ng puso mo. Wala tayong makitatago. Ganyan. Ganun pala. Makikilala natin. Siya pala ang Diyos na nakakalam ng lahat ng sikreto. Kung ang tao pwede mong lokohin, siya hindi pwede. Amen? Ano daw? According to what their deeds deserve. Pag tumanggal ka ng mga bagay, sabi mo, hindi, deserve ko to. According to your conduct. Next slide po. Omniscient ulit, Revelation 2:23. Usahin natin. Nakita niyo? Yung church sa Book of Revelation, makikita rito, yung mga churches ay makikita yung mga katangian churches. Sabi nga ni Lord, regain your first love. Kasi parang hindi na yung pagmamahal nila sa church, parang nagbabago na. Kaya sabi ni Lord, I will strike their children dead. Then all churches will know that I am who search hearts. Nakita natin? Minds, and I will repay each you according to your deeds. Lahat pala ng ginagawa natin ay mayroong reward. Kanina ang aming devotion sa praise team, sabi namin, lahat ng ginagawa natin ng pagsisikap, pagpapagal, ginagawa natin sa church, nakikita ni Lord. At mayroong reward yan. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Lahat ng ginagawa natin dito sa church, kay God, ay mayroong reward. 1 Corinthians 15:58. Your labor in the Lord is not in vain. Totoo yan. At lahat ng ginagawa natin, nakikita ni Lord, lahat ng mga pagpapagal mo, lahat ng ginagawa mo sa family, sa magulang, sa kapatid, sa kapwa mo, ay merong reward. Siya ang Diyos nakakakita ng lahat ng ginagawa natin. Palakpakan natin si God. Dito, next slide po ulit. Pwede niyo pong picture niya para pagdating sa bahay, pwede niyo basahin yung verse. 1 Corinthians 2:10. These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Yung Holy Spirit. Sige po, next slide po ulit. Omnipotent. Sabi natin, omnipotent. Ano, pag sinabi omnipotent, ano po yung sabihin? Ano po yun? Basahin natin, who through faith are shielded by God's power until the coming of salvation that is ready to be revealed in the last time. Power po. Pag sinabing omnipotence, unlimited power of God. Power. Yan. Sige po, next slide po. Yan. Matthew 19:26. Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Yung power ni God, minsan sa isip natin hindi mangyayari. Ngunit sa kapangyarihan ng Diyos, mangyayari. Kaya minsan, pagka mga may karamdaman, sinasabi ng mga doktor, ginawa na po namin ang lahat. Ipagpasa Diyos na po natin. Nakuhuli sila. Hindi natin alam na yung imposible ay posible sa Diyos. Kahit na mayroon kang kakayahan. Kaya sabi ng Lord, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Palakpakan natin si God. Next slide po ulit. Meron na naman. Talagang
makapangyarihan sa lahat. Basahin natin, then Jesus came. Nung bago umakyat si Lord sa langit, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, lahat ng kapangyarihan, then Jesus said to them, ang kausap po ay mga alagad, ang sabi, all authority in heaven and earth has been given to me. Nasa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, sino ang makapangyarihan sa lahat? Ang ating Panginoong Jesus. Ang makaaway ay talunan. Amen. Sige po, next slide po ulit. Meron pa rin. Romans 16:19. Ako na lang po babasa. By the power of signs and wonders, through the power of the Spirit of God, from Jerusalem all the way around to whom have I fully proclaimed the gospel of Christ. Yun yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Bakit nakarating dito sa Philippines? Bakit nakarating sa buong mundo? Dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Next slide po. Ang dami talaga. Omnipresent. Who can hide us in secret places so that I cannot see them, declares the Lord. Do not I fill heaven and earth, declares the Lord. Wala tayong maitatago. Dahil siya, alam niya lahat. Una, omnipotent, omnipresent, and omniscient. Yan. Okay po. Next slide po. Matthew 18:20, for where 2 or 3 gathered in my name, there I am with them. Pag po tayo ay nananalangin, kasama natin ang banal na presensya ng Panginoon at kasama natin siya sa panahon na to. Sabi, for 2 or 3 gathered in my name, there I am with them. Yung presence ni God ay narito. We are more than 2. Kailangan alam natin na kasama natin si God. Kasi sinasabi mo ng Matthew 18:20, nakasama natin siya. Isa o dalawa sa kanyang pangalan ay narito siya. Omnipresence. Amen. Okay po. Next. Where I can go from your spirit, where I can flee from your presence. Wala, hindi tayo makakatakas. Dahil siya ay nasa lahat ng dapat. Next slide po. Yan. Ito na yung ating key verse ngayon. Basahin po natin, Paul in the book of Acts of chapter 17, 14 to 31. Sige po. Basahin, yan po. Medyo mahaba po ito, kaya kailangan po natin ng focus sa ating, napaka-importante po nito, kung paano in-introduce ni Apostle Paul ang Diyos. Okay. Basahin natin, 1, 2, 3. The believers, 1, 2, 3. The believers,
Hindi lahat ay nakakabasa. 27. God did so that they will seek Him and perhaps reach out for Him and find Him. Truly is not far from any of one of us. For in Him we live and move and have our being. As some of your own poets have said, we are His offspring. Therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by human design and skill. 30. In the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. For He has set a day when He will judge the world with justice by the men He has appointed. He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. Okay. Ang title nito, Paul Introduced God. Pag binasa natin yan, mula sa Berea, nangangaral si Apostol Paul. At nung siya nangangaral doon, madaming nagagalit sa kanya. Madaming pinagkakalisan siya. Madaming siguro nagsiselo sa kanya. Madaming matalino kasi itong si Apostol Paul eh. Kumbaga po ito ay parang PhD degree, para siyang doktor. Ang kanyang pinag-aralan ay matalino talaga siya. Ngunit yung kanyang katalinuhan ay baliwala. Dahil mali yung kanyang paniniwala before. At nung siya nakakilala, na-encounter niya si Lord Jesus Christ, dati siyang tiga-usig ng mga Kristiyano, ngayon siya yung tigapagdala ng balita. Ngayon habang po siya ay nasa Berea, ay siya ay inusig. At ngayon, siya ay napagpad sa Athens. Sino na po nakarating sa Athens? Yung Athens po is Greece. Yan, baka naman natin. Doon siya nakarating. At nung siya ngayon ay nadoon na sa Athens, para malaman natin ano ba yung Athens. Yung Athens po isang city na kung saan ito ay mga nakatira rito, mga elite, mga matatalinong tao. Ito po yung home ng mga philosopher. Philosopher. Diyan ang galing sina Croates, mga Greek philosophers, si Aristotle. Yan. Sino pa? Si Plato. Oh. Mga philosopher, sila Platito, ganyan. Yung mga magagaling na mga philosopher, dyan yung nakatira dyan sa Athens na yan. Ngayon po, dinado na siya ngayon sa Athens. Ano po? Habang siya ay naglalakad doon sa kung saan namin yung mga philosopher, sige, balik po natin siguro sa verse 18. Page 18. A group of Epicurean and philosophers began to debate with him. Nakipagdebate. Sabi doon, some then asked, what is Butler trying to say other than Mark? He seems to be advocating foreign gods. Okay. Yung mga philosopher dito, ang kanilang advocacy is about the foreign god. Parang ini-entertain nila yung foreign god kasi capital, small gods. Pagka small letter po, it pertains to Diyos-Diyosan. At ang sabi rito, they said this because Paul was preaching the good news about Jesus. Nung ipinipreach ni Apostol Paul, si Lord Jesus Christ doon sa mga matatalinong tao, nagkaroon sila ng interest. They took him and brought him to a meeting. To Areopagus. Sabi natin Areopagus. Pag sinabing Areopagus, ito po ay mga tribunal court. Parang ito ay mga tribunal, nasa korte. Pinatawag siya, parang sinasabi, sino ba yung ini-introduce mo na God? Ang dami na nga namin Diyos dito eh. Madami mo silang Diyos-Diyosan doon sa Athens, sa Greece. At yun, sinabi, they took him and brought him to meeting of the Areopagus where they said him, may we know what this new teaching is that you are presenting?
You are bringing some strange idea to our ears and we would like to know what they mean. Nais nilang malaman. Nais nilang malaman, sino ba yung ini-introduce mo na God? Sabi ng mga matatalinong tao, yan yung mga philosopher, yung mga aral na yan. Tuloy po natin. Okay, next. All of the Athenians and the foreigner who lived there spent their time doing nothing but talking about and listening to the latest idea. Dahil sila ay matatalino, naging na-focus sila sa bagong yung idea. Sino ba yung pinipresent? Sino ba si Jesus? Sino ba tong Jesus na to? Dahil hindi nila kilala. At ang nangyari, verse 22, Paul stood up in the meeting of the Areopagus and said, people of Athens, sinabi niya po, people of Athens, I see in every way you are very religious. Sinabi ni Apostol Paul, kayong mga Athenian, kayong Areopagus ay mga religyoso kayo. Mga Diyos kayo, mga religious person kayo. Pero ang sabi niya, for I was walk around and look carefully at your object of worship. I even found an altar with this inscription to unknown God. Everybody say unknown God. Doon sa lugar na naroon yung mga Areopagus, mga Athenians, mga philosopher, meron siyang nakita na isang upuan. At ang sabi niya, for I walk around and look carefully to your object of worship, I even found an altar with this inscription to unknown God. Meron silang sinasamba ng Diyos, pero hindi nila kilala. To unknown God. Doon niya present si Lord Jesus Christ doon sa Diyos na hindi nila nakikilala. At ang sabi, so you are ignorant of very thing you worship. Ignorant. Sinabi niya, matatalino tao, mga philosopher. Sinabi niyo, ignorant kayo dahil hindi niyo kilala ang inyong sinasamba. Sabi niya, okay, worship, and this is what I'm going, sabi niya, so you are ignorant of very thing you worship, and this is what I'm going to proclaim to you. Ito yung proclaim niya kung sino-sino Jesus Christ. Tuloy po natin. Next slide. Ang sabi niya, then God who made the world and everything is in the Lord of heaven. Ang sinabi niya, ang tunay na Diyos na ipinoproclaim ko sa inyo, ano daw? The God who made what? Basahin natin. The God ang tunay na Diyos ay ang gumawa ng langit at lupa. Namanghangayon sila. Na ang tunay na Diyos pala ay ang gumawa ng langit at lupa. Bagamat sila yung mga philosopher, sila yung mga talinong tao, hindi nila kilala kung sino ang tunay na Diyos. At ang sinabi niya rito, and He is not served by human hand. Kanina binasa ko ito sa pagbasa ng ating word. Na ang Diyos ay hindi kamukha ng ginawa ng tao, na may mata ay hindi nakakakita, may tainga ay hindi nakakarinig, may kamay ngunit hindi nakakaramdam, may paa ngunit hindi nakakalakad. Yung mga Diyos-Diyosan nila ay hindi tunay na Diyos. Sinasabi ni Apostol Paul, ang tunay na Diyos ay siyang lumikha ng langit at lupa. Importante na malaman natin mga kapatid kung sino ang Diyos na ating pinagpipilihan. At anong nangyari nung nalaman nila? Ano na tayo? Verse 20. Ay, sabi. 25, papasahin huli. And He is not served by human hand, and it's needed anything. Rather, He Himself gives everyone life and breath and everything else. From one man, He made all the nations that they should inhabit the whole earth. And He marked out their appointed time in history in the boundaries of the earth. Tuloy po natin. Tuloy natin. Okay. God did this so that they would seek Him and perhaps search out for Him and find Him. True, He is not far from any one of us. For in Him we live and move in our being.
And some of your poetry said, yung mga poetry nila, mahilig sila sa poetry. Ano yung mga poetry? Mga tula. Mga tula. Kinote ni Apostol Paul yung mga tula. Ang sabi sa tula, basahin natin sa... Okay, 29. Basahin natin. Ito yung poetry ng mga Athenians, mga philosopher. 29. Therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by human hands. okay, diretso po natin. 28. 30 pala, 30. Yung tula nila, meron naman pala silang pagkakakilala, pero hindi lang talaga nila alam kung sino yung Diyos. Kaya ang sinabi ng verse 30, in the past, God overlooked, parang pinagbigyan kayo of such singular, but now, sabi natin, but now, He command all people everywhere to repent. Dati okay lang kasi hindi mo kilala eh. Hindi mo kilala na yung sinasamba mo kay ganito, okay lang kasi hindi mo kilala. Pero ngayon, nakilala mo na ang tunay na Diyos, na siya pala ang lumikha ng lupa. Ang sabi ni Apostol Paul, magsisi, sabi mo, repent. Repent. Kung dati ginawa mo yun, kailangan mag-repent ka. Yung ginawa mo, ginawa nila, na pagsamba sa Diyos-Diyosan, okay lang yun, dahil hindi nyo alam. Ngunit ngayon na alam mo na, kailangan mo mag-repent. Amen? Ang sabi, mag-repent. Ano ba yung pag-repent? Repent means hindi mo na gagawin. Kasi minsan ang ala natin, ang Diyos-Diyosan yung altar lang eh. Na idol eh. Ang Diyos-Diyosan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, pakikiapit, pangangalunya, pagpatay, pagnanakaw, ano pa? Pakikisama sa babae, lalaki sa lalaki, mga karumalduan. Yung mga Athenians ay kinuman ni Apostol Paul na magsisi. Bakit? Yun ang nararapat. Kailangan mag-repent. For he has set a day when will be judged. Darating ang time na i-judge. Sabi ko, darating ang time na mayroong judgment day. Kailangan magsisi. Yung sinasabing repentance, pagtalikod. Repent. At ang sabi rito, for he has set a day when he will judge the world with justice by the men he has appointed. He has given proof of this everyone by raising him from the dead. Ang mag-judge mismo ay ang ating Panginoon Jesus. Sino yung raising from the dead? Sino siya? Si Lord Jesus Christ. Darating ang time, pag hindi ka nagsisi sa ginagawa mo at nagpapatuloy ka sa ginagawa mo, darating ang time na i-judge ka. Ang mag-judge sa iyo, si Lord Jesus Christ, siya yung nabuhay na mundo. Ano kaya nangyari nung narinig nila ito? Siguro, ituloy natin ang 31. Ano na ba? 31. 32. 32. Para makita natin. 32 o 30. Para malaman natin ano ang nangyari doon sa mga kumilala sa ating Diyos. Okay. Ang pagkakilala po sa Panginoon, kung kinikilala mo ang ating Diyos bilang Panginoon, pag sinabing Lord, siya yung pangunguna sa iyo, siya na yung Diyos mo. Siya na yung susundin mo. At yung sinasabi ni Apostol Paul na repent, kailangan pagtalikod sa lahat ng uri ng kasalanan na hindi ayon sa ating Panginoon. Kasi darating ng time, sabi nga, lahat ng ginagawa mo, lihim man o hayag, ay ipagsusulit mo kay God. Lahat tayo. Lihim man o hayag, mabuti man o masama, ipagsusulit natin sa Diyos. Dahil siya ang Diyos na omnipotent God, omnipresent God, and ano ba siya? Omniscient. Siya yung God na lahat na wala tayong makitatago.
Kaya nung narinig ng mga Athenians ito, verse 32, basahin natin. When they heard, about the resurrection of the dead, some of them said, Ananias said, "We want to hear you again on the Sabbath." ito ang response, mga kapatid. Ang ganda ng response. We want to hear you again in this subject. We want to hear again in this subject. Dahil may ginamit si God, may nag-preach ng gospel, ipinakilala kung sino ang tunay na Diyos. Ang sabi ng mga matatalinong tao, we want to hear again in this subject. Nagkaroon sila ng humility. Nalaman nila na mali ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Pinakita rito na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ang Diyos ay nabuhay na magmuli. Sabi po ng John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sabi ko, yung God, the Father, ipinadala niya ang kanyang nagkaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ. Pag sinabing only begotten Son, ibig sabihin po, God po yun. Only begotten Son. Siya po ay Diyos. Si Lord Jesus Christ ay Diyos. 100% God. Siya ay nagkatawang tao. At ang sabi noon, sa sinabi natin, na binasa natin, He is risen from the dead. Napakahalaga, nakikilalanin natin si Lord Jesus Christ, He is risen from the dead. Hindi siya nanatiling patay. Siya ay muling nabuhay in the third day. Pag yun po ay pinanampalatayanin mo, you will be saved. Ang linaw-linaw. Romans 10 and 9, verse 9 to 10. Kaya nung nalaman nila, ang Diyos ay hindi yung mga ribulto, hindi ito yung Diyos na kung saan ay sinasamba ng mga matatalinong tao, nalaman nila na ang tunay na Diyos ay ang gumawa ng langit at lupa. At alam ko naman na tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon. Ngunit ang sabi rito, repent. Napakalaga ng sinasabi, repent. Baka alam mo, pero meron kang ginagawa na hindi kalugot-lugot kay Lord. Ang linaw na sinabi, repent. Dahil darating ang araw, darating si Lord Jesus Christ bilang Diyos. Bilang Diyos. At kung iisipin lang natin yung three attribute of God, lahat ng ginagawa mo, hindi mo manahaya, lahat ng pinaplano mo, alam ni Lord. Wala tayong makita na tatago sa Kanya. At yung judgment, darating ang time, pagharap natin, kung tayo ay nag-repent, kinilala natin siya, wala tayong dapat itatakot. Amen. Kaya ang sabi ng matalinong tao, we want to hear you again in this subject. Nabuksan yung kanilang kaisipan. Naging nabago dahil nag-repent. Balik, kung tutuloy po natin, sige, may verse pa yan 33. Wala na. Okay. Meron pa yan, para malaman natin. Napakahalaga po na malaman natin kung sino ang Diyos importante bilang tininiig ni God. Importante na alam natin kung sino yung Diyos na ating sinasamba. At pag nagkaroon tayo ng pagkakilala, yung pagrespeto, paggalang, makikita natin yung adoration, yung worship, ibibigay natin sa Kanya kasi kilala natin sa Amen? Palakpan natin si God. 33. And then Paul left the council. Iniwanan niya na yung council, yung mga philosopher. Some people became followers. Some people became followers of Paul and believe. Ang key word is believe. Sabi natin, believe. Sino ngayon ang pininiwalaan natin? I believe in God, I believe in Christ, and I believe in the Holy Spirit. Bilang response, sige po, tayong lahat ay tumaya.
Dadako na po tayo sa ating tithes and offering. So, gumagawa tayo sa tithes and offering. Ano sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, be sure you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. So, yan na, sa verse po dito, na-encourage po tayo ng isa na mag-pray po tayo ng may willingness sa ating puso at bukat po. May nagmamali na po tayong bigay. Ayan po, good morning po sa lahat. Good morning po. Ang dami po natin. So, yan po. Praise God, ang dami po natin. Ngayon po, quick reminders na po, 9 a.m. po ang start ng service. So, we hope na lahat po ay 9 a.m. po na po. Yan. Para po paunahan po para sa pupuan. Para yung blessing na siya po agad sa inyo. And also po, meron po tayong prayer meeting every Friday po ng 6 p.m. So, we encourage everyone na dito po sa church, 6 p.m. po para po palabasan po tayo sa panalangin. And also po, small group po, kung sino po yung wala pang small group, approach nyo lang po si Sister Minnie para po mag-ibigay po kayo sa mga leaders po natin. And also po, hi kids! Hi! Hi! Okay, so ngayon, ayan, so this July, meron tayong DVDS. Yung DVDS, 4 na araw siya. Okay, 4 na araw siya ngayon July. Daily Vocational Bible School. So sa 4 na araw, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, papasok kayo dito sa, para tayo sa school, papasok kayo dito sa church. So, mag-aaral tayo, next please. Yan, so may mga games, may mga merienda, may kakanta tayo, sasayaw tayo. Kung ano yung ginagawa natin dun sa labas, gagawin natin ang 4 na araw. So kung sino yung gustong sumama sa July, lapit lang kay Ate Lindy na, kay teacher, para susunod ko yung pangalan niyo. Tapos next week, malalaman natin kailan kayo papasok. Okay? So, yun lamang po, and welcome po and good morning po. Amen. Sino po excited pumasok? Actually, may graduation yan. May graduation yan. Yung mga... may graduation yan. Amen. Okay. Then, tayo mong natin ito ngayon. Ayan. Sige po. I-declare natin yung ating ginawin with faith. With faith. Ang sabi, ulitin ko ulit, ang sino man if you declare with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe that He is risen from the dead in the third day, you will be saved.
Yung inaawit natin, creed. Pag sinabing creed, dinideclare ng ating puso, nananampalataya ka sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Yesus, at sa banal na Espiritu. At siya ang tunay na Diyos. The true God means Father, Son, Holy Spirit. The true God. In response sa mensahe, in a gesture of humility, taas natin yung ating dalawang kamay. Pagkilala, pag-surrender, pag-acknowledge na siya ang tunay na Diyos. Lord God, we thank you, Panginoon. Pinakilala mo ang tunay na Diyos. Panginoong Jesus, aming Ama at banal na Espiritu, kayo ang tunay na Diyos. Kayo ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ikaw. Sinabi mo, walang ibang dapat paglilingkuran, walang ibang dapat sasambahin kundi ikaw, Yahweh. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, nakikita mo ang mga kamay na ito, Panginoon, tanda ng pagkilala. Panginoon, we thank you, Panginoon, sa sinabi mo, ang sino mang kumilala, ang sino mang sumampalataya sa Panginoong Yesus ay may karapatang maging anak ng Diyos. At kami ngayon ay mga anak mo, at kami ngayon ay binigyan mo ng buhay na walang hanggan. At yung kaligtasan ay nasa amin ngayon sa pamamagitan ng iyong biyaya, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon. Gaya ng pinag-aralan namin, yung matatalinong tao, hindi sapat na matatalino. Lord, ipinakita mo, Panginoon, na ikaw lang ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Lord, we thank you. Yung mga kamay na ito, Panginoon, Lord. Ngayon, Lord, sasamba kami, Panginoon. Ikaw lang ang aming sasambahin, Panginoon, at wala nang iba. Gamitin mo ang mga kamay na ito, Panginoon, gamitin mo para to advance your kingdom dito sa mundo, Panginoon. At habang kami nabubuhay, maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Sige po, taas natin yung dalawang kamay. Father God, we thank you, Panginoon. Ngayon, tanggapin niyo ang masaganang pagpapala nagmumula sa ating Diyos Ama na lumikha ng langit at lupa, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Yesus at ang pakikibisan ng banal na Espiritu. Sa kanyang mataas na parangal, sa kanyang mataas na papuri, sa kanyang mataas na pagsamba. Amen and amen. Hallelujah.